Amen. Page 118, Victory in Jesus. Page 118, Victory in Jesus. Okay, first songs are already sing. I heard an old story. Amen. How he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I know him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Last song now. I heard about the mansions he has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. About the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I know him, and all my love is to him. He plunged me to victory. Beneath the cleansing blood. Talagang ko ako na sa choir.
I can heal the sick, nor cast the blinded eyes to see. A sinner's empty soul I cannot save. I am nothing more than what the Lord has given me, and through His grace alone I boldly stand. God can, and He will. He can move the mountains tall and speak the waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can, and He will. Humbled in your presence, Lord, I fall down to my knees, knowing you are there to carry on. I receive your love and mercy undeservedly. In my every weakness, you are strong. God can, and He will. He can move the mountains tall and speak the waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can, and He will. God can, and He will. He can move the mountains tall and speak the waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can, and He will. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can, and He will, and He will. Alright. Salamat no sa itong ambahanon. Talks about the capability of God and the faith that we need. Why imposible sa Diyos ang problema ara sa aton? Ara sa aton ang problema. Why? We do not believe in God. No? Isa ga saligtas tawo. Pag nagsaligtas sa tao, siling ko na makumod ta, ma-frustrate ta, ma-disappoint ta. Why? Ang tao hindi na iya self-sufficient. Ang tao, mga kauturan, will not be always there for us. Amen? Nung isa kundi kita ka-intindi, ma-discourage kita. Di ba? Kaya kisa may mga tao nga kung tulokon ta, siling mo daw bastante sila. Pero grasya lang na sa gali sang Ginoong hindi mo lang matalupang dan, gayuhom lang na, pero buslot man ang bulsa. Tama? So, pero kung sa Diyos kita iya, God will not discourage us. So, thank you, Liwat, no? Ang mga palangamuyuan naton is pag-pray naton ang aton nga palaaboton nga mga hilikoton nga ginaatubang next week, no? Next Monday,
another youth camp nga atinan naton. So salamat last Wednesday na kita nagkadto sa Hinigaran because sa Martes na kami nag-abot halin sa Leyte. And salamat, no? 44 kami tanan nang naglakat pa Hinigaran. So, salamat sa protection kag provision sa Dios. Kag siyempre, no, pasalamat kita sa mga resulta sang buluhaton. And I hope riyan ang mga young people nga nag-attend nga no, kabay pa nga ang mga mensahe nga ilan na batian will help them grow. Amen. And wala nga naghigya-higya lang sila. No? Kay may mga tao nga nag-sacrifice sa likod sa to, no? Siyempre, hindi piso-piso lang ang gasto. Wow. So, but we believe nga hindi na sayang. Basta ginhimo naton para sa Dios, hindi ginaya sayang, no? And actually ang amuna nga mga kantidad, isa man lang na kayang people nga magtutom. May isa lang kayang people nga magtutom kag pila kadlaw pa kamaayuhon sang Dios. Pila gid ang 50,000 man. Di ba? Sinyo, ha? Ano abi kayang isip ninyong 50,000 dako-dako na ano pa, no? Ano pa ang mauyatan ninyo gamay lang? Are you with me? It is a matter of faith. We need to believe in God that, you know, He could bless us so that He can use us more. Diba? No, it's really a matter of faith, and faith will make us do what we should do. No, hindi lang na noun ang faith, it's an action word, it's a verb also. Okay? The manifestation of a verb that faith that is a noun is the work nga makita sa aton nga pagkabuhi. No. So let us pray. Kag siling ko na, no, mga leaders, ano nyo na nga daan, panglista nyo na. If possible, may mga parents consent, no, parang sigurado kay base ba lang lisensya nila, nagbaka lang sang langgaw. 4 na kaadlaw, wala kapuli. No? Gali kay nag-upod sa lapas, nag-attend sa youth camp. Tapos kita ang girahon, di ba? No? So, lisensya klaro, lisensya tarong. Okay? And parang way tasang sabit, no? Amen? Priya na to na, kag ang palabuto naton yung Mother Sunday sa last Sunday of May. Amen? So pag-pray naton and pagka June 9, that will be my Pearl Pastoral Anniversary. So, pag Sunday of June, that is our Father Sunday, may visiting pastor taga speaker, no? Pariente ko, soberano man na. So, ginwalihan ako dito sa La Castellana, sa idalom sang Kanlaon. No? And anad na sila dito ya sang lupok sang bulkan. Uway na sila na mag-una yang gatayog ang duta to. Kita iya ko maglantaw tasang news masinto, ay apaw, maano na ni. Pero sila to naanad na sila iya sang tubok sang ano dito, sang Kanlaon. No? So, pag-pray na ton, kay twice na ako dito yung nakawali sa ila, and he will be our guest speaker sa aton nga Father's Sunday. Amen? Okay? So, let us be praying for that. Kagang aton nga 33rd church anniversary sa last Sunday of July, as well as ang graduation, no, sa aton nga Bible School. Pag-pray naton. Okay? Now,
This time, okay, wala naman tasang further nga announcements. Makuha ta sang aton nga special offering para sa aton mga workers. Amen. Pang oro allowance nila. Hindi lang oro allowance, pang allowance nila. Gabakal man ni sila toothbrush. Amen. Gapang sipilyo man ni sila. Okay. Tapos gapang shampoo man ni sila. Right. So, encouragement din para sa ila. As an appreciation sang ila pag-surrender sang ila kabuhi. Amen. Kung magbalakslide sila, pangbawian yung ginhatag nyo sa ila. No? Let us pray, loving Lord, Heavenly Father. Thank you sa kayo mo, thank you sa katuto mo, thank you sa amon mga workers, amon mga staff, kag mga Bible students. Thank you so much sang ila Ginoong mga paghalad sa ila kabuhi, buligi sila nga maging more mature, kag magiging example Ginoo Amay when it comes sa pagpangalagad sa imo, kag makita ang ila productivity para Ginoong Dios nga magiging prepared sila for a greater ministry ahead, nga maging sila nagid Ginoo Amay ang gamiton mo para maging leader, kag magpasad sang buluhaton mission, kag maging local church pag-abot sang tama nga tion. Ginapangamuyo ko nga i-bless mo ang mga miyembro sang Highway Bible Baptist Church, ang ilang mga palangitan-an, ang ilang mga trabaho, ang ilang mga negosyo, ang mga wala pa sa trabaho. Hatagi Lord palihog sang trabaho, kag buligi nga magbakas ang mga miyembro, kag maging willing magsakripisyo o Dios para amay nga saligan mo sila sang dalagko nga mga butang. Because ang dalagko nga mga butang wala lang na Lord namon ginabaton sa mahapos, kundi ginasakripisyohan na. And help each and everyone to be worthy to receive that greater blessing. Sa liwat, paglayo, pagpasalamat, balik namon sa imo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving. Gladly day by day. Hatag na malipayon. Hatag na malipayon. Hatag na may gugma. Hatag na may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly. Giving gladly day by day. Alright, so this time, hindi na ta magdugay. Let us go to the main event sa aton niya pagdililipon, the very highlight
Again, hindi tagid pagkalipatan, ang pinaka-highlight sa aton pagdililipon is the preaching of the Word of God. Kung may ara man pinaka-importante nga pamatian tagid mayo ang pagwali sa pulong sa Dios. Okay? So that's why nga likawan ang magtulog, likawan ang mag-istorya, likawan ang mag-uyat sang cellphone. Amen? Di ko gusto nga matindog kada gauyat ka sang cellphone mo, magwa ka kay masabat ka sang nagtawag sa imo. Ang pinaka-importante nga mensahe subong halin sa pulong sa Dios. Okay? So hindi ka mo maging bastos, ha? Alright? So Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. Basahon naton liwat, ready, go. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Balaan niya Dios, salamat gid sa pulong mo nga amon na pamalandungan, padayon ka Ginoo istorya sa amon gamitan ni para o Dios nga madala kami sa mas mataas nga level sang espiritualidad. Buligi Ginoo Dios nga ibit namon ang stagnancy, kag hindi kami Lord magpabilin nga the same lang, kundi may ara improvement, may ara progress, may ara development, may ara pagtubo sa amon Ginoo Amay nga mga espiritual nga pagkabuhi. Kabalo kami Lord, kundi kami magtubo, magiging boring ang amon Christian life. Pag hindi kami magtubo, magiging impatient kami. Pag hindi kami magtubo, Ginoo Amay, kabalo kami nga mamiss ang tagsa-tagsa ang pagpakamaayo nga imo ginaaman para sa amon. Little by little, slowly but surely, buligan mo kami Ginoo o Dios nga it's a step I take. Each day Ginoo Lord God nga nagalipas, we are taking a step closer to you and higher than where we are right now. Sa liwat, ginadayo ko na ang pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ. Amen and amen. Okay, balik sa pagpungko. Ang aton topic is ministry inspiration. Amen? Ministry inspiration. Tandaan naton nga sang kita na luwas, binutang ta sang Dios sa ministry. Batian naton pirmi inang statement nga nagahambal, we are saved to serve. Amen? We are saved to serve. Ginluwas ta sang Dios para magministry. Alright? Ginluwas kita sa Ginoo para magpangalagad. Amo na gani mga kauturan nga sang ang pulo, pila pulo? Pulo ka mga aroon. May lang may naghambal sa akon nga, ambutsi mo, pastoray. No? Sang ang pulo ka aroon, ginayo ni Jesus Christ. Kag sila ginhambalan nga mag-offer, no? Sa templo, kabalo ka mo, isa lang ang nakarealize kag nagbalik. Nagbalik siya kag nagsimba kag nagdayaw sa kay Ginoong Hesukristo. Balo ka mo lang ang bali Jesus Christ, hindi bala pulo kamo ang ginayo ko, diin ang siyam. Balo ka mo, no? Doblihon man ang aton meeting place, kung ang tanan nga aton nga gin soul winning, kag ang tanan nga mga nagbaton kay Kristo, magsilimba mga kauturan, sobra pa sa doble ining meeting place ta magutok paghihapon. Why? Madamo mga kauturan ang mga nasira naton kag nagprofess sila nga nagbaton kay Kristo nga ila Dios ug manluluwas. Pero lantawan ninyo bala,
No, ang tuod-tuod lang man nga nagbaton, amo na mga kauturan, usually ang magpadayon. Kaya inang mga nagbaton-baton lang ya, hindi man na magpadayon. Kaya hindi na ya kasaho, mga kauturan, sang pagkabuhi. Ang hindi luwas, hindi na kasaho sang pagkabuhi, Kristiyano. Hindi na siya kasaho sang pagkabuhi ngara sa Ginoo. Kaya ang unod yan na iya mong magibabaw, kung ano iyang gawi isang kalibutan, amo na iya ang iya nga igakabuhi. Pero kung ikaw may espiritu ka sang Diyos, you can understand spiritual things, you have the conviction of the Holy Spirit, mga kauturan, tandaan nato ni, amo na ang magbutong sa aton nga kita magkauhaw sang spiritual nga mga bagay. Kay personal experience na ako sang nasave ko, mga kauturan, how I wish nga adlaw-adlaw will be Sunday. I am excited to go to church. I am excited to listen to the preaching. I am excited to listen to the songs. I am excited nga magkamusta, kag mag-fellowship sa mga miyembro, sa mga anak sang Dios. Wala ko yan naburingan magkanto simbahan. Amo galing siling ko, how I wish tani nga ang tanan nga adlaw Domingo na lang. Kay nasadyahan ko ya makipag-fellowship sa mga anak sang Dios, nga ang istoryahan nimo ang Ginoo, ang kaayo sang Dios. Amen. Kaga mga bagay, mga kauturan nga gusto sang Dios para sa aton. Well, tandaan nato ni sa ministry kinanglanon ta mga inspirasyon. Ha? Kinahanglanon ta sang mga modelo. Pila kawali ko to abi nga puro Tagalog. Paong gisa daw galabay-labay. No? Kabalo pa man kuya mag-Ilonggo, lain niya sang iban nga isa pa lang ka adlaw sa Manila, hindi na kabalo mag-Ilonggo. Ha? Isa lang ka adlaw nga nagbakasyon sa Manila, no? Ano 'yan? Kalamang-kalamang. Kadton sa sang kasaga niya. Aragoy! Di man. Kabalo pa manggali mag-Ilonggo. Maghiligay nun. Now, balo ko mga kauturan, kinanglanon ta sang inspirasyon sa ministry. Kinanglanon ta sang inspirasyon. Kinanglanon ta sang mga modelo. Di ba? Usually, kung anong gusto ta nga kurso, di ba biyara ta modelo? Nga gusto mo magpulis. Usually, pag ang tatay pulis, kalabanan ng kabataan ga pulisman. Pag ang nanay maestra, kalabanan ga malaestra man ang kabataan. Di ba? Pag kung ang ginikanan doktor, kalabanan ang kabataan ga doktor man. Na-notice nyo? Kung ang nanay ga mama, kalabanan ang bata ga mama man. Oh. May inspirasyon. May sulundan. Pero silin ko sa inyo, halungan ta kung sinong ginasundan ta. Kay base makasunod kita sa sala. Kag ang direksyon sang kabuhi ta magsala. Kag maghinulsol kita. Halungan tagid. Na? Kay diri sang una, may ari diri nga pamatanon nga idol-idol niya ang iyang tiyo. Ting tiyo iya durugista kag killer. Te, manami bala nga klase ka idol? Naintindihan nyo? Te hindi ginagin maayo direksyon Kung magpa-influensya na gidman lang ta, pa-influensya kita sa tama. Inang siling nila bala nga, kung nangupya ka na gidman lang, pangupya na lang sang insakto. Para bisan madakpan ka, at least insakto. Ang imo sabat, talaw ay inang nadakpan ka na sa lapang sabat mo. Nagkaintindihan ta? Ha? Now, tandaan naton mga kauturan nga, ang una naton nga, inspiration sa ministry, the Heavenly Father. Our Heavenly Father, no? Look at sa pakadto tabala sa chapter
13. Quickly lang, no? Kay kaina, why na ako ni na-cover. Pero this time, quickly lang. Hebrews chapter 13, verse 5 down to verse number 7 o verse number 6. Nadawa, anong nga sa Bible? The same na book, ha? Ano ko, no? Let your conversation or lifestyle or manner of life, way of living, let your way of living be without covetousness. Kay ining covetousness ni, amo ning isa kahalit sa ministry. Amo ning isa kahalit sa pagbangalagad ta. Amo ning isa kahalit sa pagbangabuhi naton. Ining covetousness. Nablang paghamkon. You love to get the things that belongs to others. Gusto to kwa ang kuno ng mga bagay nga ginapanagiyahan sang iban. Muna gagwa, may mga kawatan. Amo na gagwa, may mga malugtunto. Na, amo na gagwa, nga may mga sugarol. Kaya gusto niya kuhaon ang pagkabutang o ang kwarta nga iyasang iban. Alright? There is a right way to get things that we want. Amen? Through hard work, honest work. Not paagi mga kauturan sa mga covetous nga pamaagi. Danay ka, dali lang bla. Ilogama lang akong puwak. Mainom tabla. Maayogit kung makainom. May pastor sa simbahan, layang ang pastor nila gainom. Wali siya, grabe wali. Sila isang membro, pastor, grabe wali mo ba? Nyaway pa ko nakainom. Nya ko nakainom pa ko, bombastic pagid. Alam ba sa Bible? Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. Ang balit ni Pablo kay Timothy, ano ko no? Godliness with contentment is great gain. Ining covetousness will bring trouble sa aton kabuhi. Ining wala ta pagkakontento, magdala ini mga kauturan sang gamo sa kabuhi ta. Wala ta kalinong ang tao nga covetous, wala na kalinong. Amo na nga sila ni Pablo, ang pagka-Diyos noon nga may pagkakontento, dako kaayo nga ginansya. Nga aman, ano man ang i-provide sang Diyos, kung may contentment kita, makatulog kita nga may kalinong. Pero kung wala ka pagkakontento, di ka katulog, kinumod-kumod ka, gareklamo ikaw. Nagkaintindi ta? Amen? Now, look at sa verse number 5. Sugpunan ta, ano ko no? For he had said, amo ning aton Diyos, kilalahon ta siya, I will never leave thee nor forsake thee. He is our most loyal friend. He is our loving companion. Siling sa 2 Timothy, si Pablo sa una niya nga pagpanindugan, wala tao nga nagpanindugan upod sa iya. Ginbayaan siya ni Demas, amen? Nag-isaanon si Pablo sa pagtindog, pero anong ambal niya? Nevertheless, the Lord stood with me and delivered me out of my foes. Why ginbabayaan sang Dios? Bayaan ka man sang tanan. Ang Dios among most loyal friend naton. He is not only our loving friend, but He is our loyal friend. I will never leave thee nor forsake thee. Nami, pagidlan tawa nyo sa verse 6. Ang kinanglanon talang, ma-familiarize ta ang pulong sang Diyos.
Gasala-sala kita kay nga aman, kulang tayo pagbasa kag pagtuon sa pulong sa Ginoo. I-confront kita sa mga sitwasyon, di nakabalo kung anong dapat tahimuon. Ha? Hila naton ka lang, kag daw ga bugnaw ang imo dapadapa, kung wala ka imo Bible, kadto ka na sa manugloy Oh, kaya muna una mga tigulang, basta gani, no? May hilanat ka pero dapa-dapa mo mayami, tinuyawan ka. You see? Ano ba sa Bible? Ano ko no? So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Sila isang writer, ang akon kabulig, ang nagabulig sa akon, ang Ginoo, hindi ko hadlukan anuman himuon sang tawo sa akon, kay kabalo siya, nga ang iya Dios, labing gamhanan niya Dios, and who is in control of everything. He is still sitting on the throne. He is still the Almighty God. He is still the more powerful God, who is able to do everything that no man can do. It's a personal thing. Know your God. It's good yung makabati ta, but knowing God is a personal thing. Pwede ka, no? Pwede ka nga matandog ka sa wali, pero tandaan mo, the dealing of God is still personal. You will know Him in a personal dealing. Amen? Until such time nga hindi mo personally kilalahon kag i-apply ang mga bagay nga gusto sang Dios para sa aton mga kauturan, you will never prove your God. Hindi mo makilala ang Diyos mo. No? Until such time na kung may mga problema ka, dayon mo dalagan sa mga Bombay, ahos, kamatis, kag magpangutang, hindi mo makilala ang Diyos mo. Nga kaya ka malanggali, providan sang imo Ginoo. Nga kung mahimo palang hindi ka mangutang, hindi na, di ba ka na, sumayo kung wala utang, hindi ka na magpalibog. Huwag ko gahambal nga, sala ang magutang, ang sala iya ang hindi magbayad. Okay? Kung makautang kagid man, pero dito mag-anaro ng kaugalingon ta sa pangutang. Di ba? Muna siling ko ba lang kung may problema ka, hindi ka na sa Diyos nag-expectar sa Bombay. Isog-isog sa imo magatubang kay nga aman, kasalig ka, dugay-dugay, malabay ang Bombay. And you will never experience the miraculous provision of God. Pila ko ang balon sa inyo nga, nang rolyen siyang ari pa di, niya, pastor, mautang tatubla, pastor, way kalanon mo. No? Ugaagi man kamugli, pastor, uy, panulukan nyo, bastante gid na kayo. Sakto lang nga makasurvive ta. Gaagi man ta sina mo lang nga hindi ko ignorante sang ginaagyan nyo Intindihan ko na kay dira ko halin. Naghalin ko sa pigado. Kag bisan sa ministry maagyan na. O sige be, Lunes pa lang 150 na lang ang offering. Paigo Bisan ano ka na guro nga accountant? Ano ka na guro ka eksperto nga accountant? Ambot lang kung mapaigo mo na. 150, may mga may mga Bible students, may mga workers. Abi, paigo Sila nga, pastor, mautang tato bala pastor to sa tindahan, kay kilala ka man to, gahambal ba lang to sila, na kung mautang na si pastor, pasuguan niya lang di. May mga manugbugas na nga handa magpautang mo.
Siling ko, no. Hindi. Gwa. Solwining ta. Solwining ta? Di man. Pagpuli, may mga bugas nga dala. May sudan pa nga dala. Pirmi kong nasugid sa inyo, may Pepsi Blue pa. Hindi nga muna nagpalanguha. Ay, pastor, yung padala ni Brad. Nanugid guro to, ngaway di bugas eh. Te, mangutang ka pa nga ma-providean malang. You see? We must know our God personally. Amen? We need to know our God personally. Kay kabalo kita mga kauturan nga, He is our ever loyal, loving helper. Muna nga, sila niya, way kuya nadlukan ang himuon sa tao sa akon. I know my God. I know Him. Kung i-allow na sang Diyos mapatay na tatay, patay eh. Pero mientras tanto nga hindi pa gusto sang Diyos naton iya, nga mapatay kita, bisan sino maghingabot sa aton. Pero kung gusto na sang Diyos mapatay kita, bisan wala may gihingabot, gahurago ka lang, hindi ka na kamugtaw. Ha? Bisan ga ano-ano ka lang, kapangaloy ko ka lang, amo ka lang na, tingala ka lang, hindi ka nakaginhawa. God is in control of everything. Know your God in a personal way because you will be inspired in the ministry. Kaya amo ni nga klase Diyos ang inaalagad ta. Oy taga-alagad sa Diyos nga bungol kag no, kag deadma nga klase sang Diyos. Oy taga-alagad sa manhid nga Diyos. Gaalagad kita sa Diyos nga very sensitive siya. Ha? Amo na gani siling ko, wala niya problema sa Diyos. Kita ang problema. Kita ang problema. Why ta ginaayos ang kabuhita? Why ta ginaplastar ang aton pagtuo? Plastaron ta bala according sa gusto sang Diyos. You see? Ano nga bal sang psalmist? The steps of a good man are ordered by the Lord. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hands. Sometimes sa kapukan ta, pero salamat may labing gamahanan niya kamot, niya kaya mag-alay-ay sa aton, mag-alay-ay sa aton, niya makabangon kita, makatindog kita liwat, kag makapadayon kita sa aton pagkabuhi, kag pagpangalagad sa iya. May mga experiences ta nga matumba ta. Pero saligi ang Diyos. Ha? Saligi ang Diyos. Hindi magbuya sa iya. Salig lang sa Ginoo kay nga aman, hindi ta pagpabayaan sang aton Diyos. Ha? Sila ni David, since I was young, but now I'm old. Yet I never saw the righteous begging. Muna dira sa aton nga wala da sang membro kita nga nagauyat sang paya. Kag magpakilimos. Because we know and our God knows how to take care His own. Kalaw-ay mana ang aton simbahan, butang tadako-dako, perting mga tori. Ang mga membro, perting mga manggaranon. Pero may mga membro sila nga nagapakilimos. Anong silingon sina? They don't care. Kung kita lang makasarang mapatindog ta, ospital. Para nga ang mga masakiton nga mga membro, no? Matreat. You see? Why? Because we care. Are you with me? Kung makasarang lang ta nga may kaugalingon ta nga eskwelahan, ang mga hindi makasarang nga mga membro,
Ikabalo kung makatalapos ka mo, di magamit ka mo sa Diyos. Sobra-sobra naman na guro nga libreng pag-eskwela nyo, pagkatapos ninyo, hindi ka mo kadumdum sa ang iban gani da nga sala gani nga doktrina kay bangod gin buligan sila sang ila simbahan pangin matya nila sala nila nga doktrina. Patay-patay sila bulig sa ila simbahan kay nga ama nagbulig sa ila. Bisan sala pang doktrina. You see? Kita pa yang insaktong doktrina. Tinihan nyo? We need to know our God. He is our inspiration. Amen. He is a living God, loyal God, loving God. Okay? Number 2, balik ta sa Hebrews chapter 12 verse 1. Nya wherefore, connected ni sa ang tinaga nga wherefore ga connect ini sa chapter 11. Amen? Ga connect na sa verse 40 sang chapter 11. Sila wherefore, saying, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight. I want you to take note sang tinaga nga, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Sino ning cloud of witnesses? Panganod, no, sa kadamuon nga mga saksi. Actually, ining cloud of witnesses, ga-refer ini sa mga heroes of faith sa chapter 11. Ang in-mention din sa chapter 11, sino? Si Abel, si Noah, si Abraham, si Jacob, si Isaac, no? Si Sarah, si Rahab, and the rest. Nga representation. Makita naton mga kauturan nga sila ining mga cloud of witnesses, mga saksi. Nga naging inspiration. Bisan kita inspirasyon nato ni sila. How they live a heroic life of faith. Naging mga baganihan sila sa pagtuo. Lantaw bala? Ano nga ba sa Bible? Look at sa verse number Hebrews chapter 11 and verse number 32. And what shall I more say, for the time would fail me to tell of Gideon, of Barak, of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets. Look at verse 33. Who through faith, subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions, sino ni? Daniel. Quenched the violence of fire, sino ni? 3 Hebrew men. Escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Women received their dead raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment. They were stoned, pinangbato, they were sawn asunder, ginpanglagari sila, were tempted, were slain with a sword, pinamatay sila sa espada. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. And this all, having obtained a good report through faith, received not the promise. Tawan niyong maging pang-agyan nila. May mga ginpangpugutan ulo, ginpakaon sa leon,
gintorture. Ha? May mga nagutman, but silingon, sa aton pagtutom sa Ginoo kon mga nagaagi takisa, no, nga pagutman ta, well, welcome to the club of the heroes of faith. You are not alone. You are not, kisa grabe kita, abi, no? Pag may problema kita, grabing self-pity ta as if hindi kita entitled nga mag-agi sina. As if we do not deserve nga maka-experience sina. Galalain kita kay feeling ta, hindi ta na deserve. Look at the heroes of faith. Ka-experience sila injustice. Kung tulukon ta, wala pa niyang napangagyan ta. Wala pa ning napangagyan ta. Why pa ni ka malingking? Hello? Hindi bala naging inspirasyon? Ay, masalinda nga, bo ang ila gali inagyan, sobra-sobra pa. Akon galiya, amo lang ni, ila galiya, grabe pagid, pro, they never gave up. Ha? Never gave up. Never give out. Never give in. Ano na nga kanta? Born to win. Winners never gave up. Winners never quit. No matter how hard the situation may be, they never quit. Isa sa pagkasyalo balasang isa sa pagkasyalo kag sa paggawik sang mga tumuluong wali lang na offend kag naguntat. Naigo lang ang iyang bisyo. Na-mentionaran lang ang pagsinindikatoya nga sagad pang text sa mga babayi. Oh, daw obvious out. Muna bago magkadto sa camp, kin-orient ko ni sila. Makadto sa camp, hindi para magpinanguha kamo sa mga number sa mga babayi. Makadto sa camp, hindi manguha kamo ng mga babayi sang number sa mga lalaki. Kung magkuha man kamo, Irwin, ang lalaki, parehas mo nga lalaki na, pero hindi lang pagpadali nga, I think I'm falling for you. Kaya hindi maayo na nga parehas ka mong lalaki. Na-mentional lang na, naglain buot mo. Ano na ning amon diriya? Hindi nagali kami ka. Hoy, mate! Sa pagkabingit man sa imo man, sa pagkanabaw man sang imo, iyang, pagka-sensitive mo, sobra, sensitive kaya sa sala nga mga bagay. Okay na yan, maging sensitive ka sa tama nga mga bagay. Pero hindi sa mga, grabe, kabalo ka mong Bible bap, yan noon iya sa panitay mo. Kung gusto mo yung nga balatsagon ang ginastir up sa imo, dito kayo sa Pentecostal. Kaya dito ya sa otsaot lang na may mga dancer for the Lord to ya. Tapos stir up lang to iyang imo, pahibi-hibion ka lang to ya. Na? Diriya prinsipyo ato ni turisukay niya. Maintindihan nyo? Kung sa mga training, hard training ni. Gina-training tadi hindi para maging balat sibuyas. Gina-training ka di para maging mabakod because life is hard. Life outward, outside is hard.
You are being helped to be strong. And we have heroes of faith here. Nga terribling ilan na pang-agyan. They are our clouds of witnesses. Our heroes of faith. Ngang ila mga kabuhi is worth imitating. Bahala na ihulog sa kuweba sang leon, bahala na ihulog sa hurnuhan, bahala na utdan ulo. See? Ang motto nila, patay kung patay. Total. Mapalangit. Daan na yan mga laway na, hindi na iya para sa Kristohanon. Inang total laway na iya, desperado na iya. May pagtuo ka tapos desperado ka? Patay kung patay, total mapalangit ha. Diba? Si Esther. Ano nga ba ni Esther? If I perish, I perish. I need to do my part. I need to approach the king. That's the only way. Para maluwas ang mga Hudiyo sa extermination. He need to stand for his people. She need to risk her life. Amen? Amo na nga ginpili siya nga maging rayna kay may purpose ang Dios sa iyang kabuhi. Ang buong silingon, wherever you are, God has the purpose. Anong purpose? May mga tao makadangat sa kaluwasan. Ginalaw sa Ginoo si Esther nga maging rayna. Why? Gamiton siya. Para nga mabuligan niya ang katawan sang Israel nga hindi sila ma-exterminate. Bangod sang kaakig ni Haman nga gahaman sa glory. No? You see? We need to know the lives of the heroes of faith. Para bala makasalinda nga, ay, wala pa ni gali ning ako na pang-agyan. Ha? As long as we minister to the Lord, ano man iyang ginaatubang naton niya, kabudlaya na kasakitan. At peace kita, why? No? God is still there. As I've said, kilalahang Diyos mo. Ikadua, kilalaha, hibalua ang mga baganihan sa pagtuo. Ha? Pinpang-utdan sila ulo. Waay sila nalagyo. Ano pagpalagyo nila kay utod ng aning ulo? No? Ginpanglagari. Si Pablo, ginano siya? According sa tradisyon, ginlagari si Pablo. Ginsulod sa kahoy nga may buho, tapos ginlagari. Tapos sabi ni Pablo, I am now ready to depart. Okay? My time of departure is at hand. Pero sila nga, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Therefore, there is laid up for me a crown of righteousness. Inspiration naton ang ano? The Heavenly Father. Number 2, the heroes of faith. How they obeyed the word, expressing their faith. Amen? They were obedient to the word of God. How they observe worship. Amen? Kung paano sila nag-obserbar sa pagsimba sa Diyos. How they operate in the work of God. Wala sila nagpabaya.
sa buluhaton sang Ginoo. Ha? And how they objectively walk in the Christian way. Naintindihan nyo? Dapat ang pagkabuhi ta, ang objective naton sa Diyos. Likawan ta ang objective ta, nga pangkalibutanon lang. Kaya kung ang objective ta, pangkalibutan lang, kabalo ka mo, maging secondary lang naton nga priority ang Diyos. Kag ang iya buluhaton. Pag ang objective ta, diri lang sa kalibutan, makumod ka sa buluhaton sa Ginoo. Ma-jealous ka sa buluhaton sa Dios. Ano na sobra na iya, ang anong pilagid nga simba, aga, okay na. Hello? Diktahan mo pati mong Bible. Sa Bible gani, daily in the temple. Ang tao hindi gusto sa Biblia kay nga aman. Di sila gusto magtuman sa pulong sa Dios. Magkabuhi lang sila according sa ilang objective. Dapat ang objective ang objective sang Dios para sa aton. Kaya kung imo lang na yung objective, pag abot sang tion, that's nothing, that's useless. Why ginapunto sa Dios? Why ginamerito sa Dios? Amen? So let us objectively walk in the Lord's way. You see? Kung katrabaho ka, anong objective mo? Mag-income lang? Hello? Kung ang objective mo mag-income lang, pati Domingo, obrahan mo na. Pag hindi ka magsulusimba. Why? Hindi mo man niya priority mo hindi mo man objective ang dalanon sang Diyos. Okay lang ka mo? Sila niyo. Ambot lang sa aton di ayhan kung may magsulod. May dalang Armalite. No? Kag maghambal nga, ang tanan nga magpadayon pasimba dire, patay! Pwede na kagwa. Ambot lang kung pila kabilog mabilin. Si Erwin, amo ni ka Bugoy, probasi una pa na sa dalagan. Nami ang kabugoy nyo, gamito nyo sa Ginoo. Amen? Ang kaisog nyo bala, gamito nyo. Ang diskarte nyo bala, gamiton sa Diyos. Para sang isa ka Amerikano nga bugoy-bugoy, dungol-dungol, ginakahadlukan sa iyang pamilya, ikaroon sang naluwas. Ha? Ang nabalaan niya lang, nga bersikulo sa Bible, Romans 3:23 kag Romans 6:23. No, tanan makasasala, no, regalo sang Dios, no, kabuhi nga walay katapusan. Mula na patunon mo si Jesus Christ. Sang naluwas siya, kadtuan niyang mga pamilya ya, kag imbitaron, sa Domingo sugaton ta kadiwas ha. Hadlukan. Makon mo nga ang bisita ya, 4 ka raya, iya tanan bisita mga pamilya ya, kay nga man, pag sila nga, buwas, sugaton na ka di ha? Hadlukan man, kay dungol nga daan. Kilala nila. Ang iban sa inyo, ya, isog sa way pamaluwas, anay nga nagkristohano, talawan haw. Pirti madiskarte, isang wala pamaluwas, anay isang naluwas na daw. Nadula ng diskarte haw. Ang diskarte nga malain, hindi pagpadayuna, probuslis ang diskarte nga insakto. Para makadala ta kalag sang tawo. May mga kabuhi nga mabago, amen? Balaan mo sa pagpangabuhi, kinanglano mo diskarte nga tama, hindi diskarte nga tinunto. Amen? Kinanglanon maidiya ka. Ha? Muna na pagtudluan gid mga worker na tudluan gid sila kung ano nga trabaho kay nga aman. Ang ambal ko sa ila pila kadlaw pang nagwa ka mo,
Maayo lang na kung maka-win nga mo na yon sang milyonaryo nga membro kag magtubo. Kay tanan masuho lang nga mo. Pero galing hindi mangyapon maayo kay nga man tuntuhon nga man sa manubra kung way kagid hinalungong. Kagkalaw ay manaimo yang pastor ka way timot na balan. Kasi siling sangkwano. Grabe. Bisan ang iyang hagdanan hindi sa kabalo magkahiyo. Ang nagatulok, inakulbaan, may bata pa nga gamay. Magsaka, malakad pa. Batas. Pastor ka. Anong kinubra mo sa Bible school ka? Amo na sila na pang-training ni sila. Pero ambot yung gasulod. Kaya magpastor ka, hindi lang mawali ka. Hindi lang nawali. Umaguba ang karon tricycle mo, salang-alang. No? Mamu-amo ka lang na, oh. Amu-amuhon mo lang na. Kaya bisan pagkuti-kuti, hindi ka kabalo. Mayo lang kung may driver ka permi. Naintindihan nyo? Siyempre kung ka-start kaya work ka daan, siya'y na mo, siya'y taga-limpyo, siya'y taga-pakanta. May pastor gani ko nakita nga grabe nga abilidad. Siya'y taga-gitara, siya'y song leader mo. Nya to? Ready? Ting, 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 ting. Sing! Grabe nga abilidad. Tuod. Kita ko ginaya. Grabe nga abilidad. Ready? Sing! But silingon nga, when we are in the ministry, do not expect for convenience. Amo na gani pag sila nga work, hindi na hapos nga tinaga ang work. Ha? Sila isang pastor gani, nagwali siya. Sila nga, what is a pastor? Ilonggo, sila nga, P. Ano ganing P? Nalipat ko, Pero puro ba lang mga negatibaw? Okay. Pasensya ka, pastor. Agwantaha, pastor. S. Sostenera, pastor. T. Tudu-tuduhi, pastor. Kita mo? Ang katapusan S. Kung hindi ka nakaagwanta, surrender, pastor. The heroes of faith. Praise the Lord, there are models. Nga bisan ano kabudlay, even their lives, they did not give up. Di ba inspiration nato ni? Kay gaagi man ta nga nabudlayan na mo. Di ba? So at least kung nabudlayan ka, you are not alone. You are not the first to experience that. Damo na ang mga nauna sa aton, nga sobra-sobra pa da ang ginaagyan. Nasuyaan ka lang, akigan ka lang. Dapat damol ning nawong taniyo. Ha? Para sa Diyos. Hindi damol sa wala huya, wala sa katuntuhan. Di ba nang bisan suyaan ka, sige lang, padamo lang, kigan ka ni nanay mo, sige lang, padamo lang. Hello? Basta sakto lang nahimo mo. Ha? Agwantaha lang para sa Ginoo. You see? Wala-wala gid. Sige lang. Amen? Buhi pa man si Toto Raymart.
Kabalo ka mo sang iyan ning experiences. Sang eskwela pa lang nito sa Iloilo, sa extension. Bisan wala ni kwarta makadto ni. Ang mga kabisadong Iloilo, ang Kalumpang, pakadto sa La Paz Plaza, layo na. Wala ni kwarta, ginalakat siya lang na. Para kasimba. Tuway man may nakabalong, galakat lang. Sakit sa syudad. Abin mo, kapamasyar ka man lang, di mo. Gali kaya makon mo, timo to. Halin to sa Kalumpang. Zone ano na to? Inyo? 8? Zone 8? Pakadto sa La Paz Plaza? Sa meeting place? Huwag man nasa gabanugin. Ulihin na lang na balaan. No? Di mo ito nga, balaan man nato ng sitwasyon. Di ginahatagan naton. You see? Pero amo na balang punto, isa, naglakat ka lang, halindi pakadtuto, nagkumod ka na. Oh, baka palapit ka mo kay Remark kung pila ka kilometro itong inlakat siya. Oh. Layo na, ambot kung diin siya pang lusot-lusot. Oh, malayo na. Base nagsakay sa jeep, wala nagplite. Oh, nanaog lang na yon. You are not alone in your hardships. You are not the first one to experience that. You need to understand that there are people who have suffered much, much, much more than what you suffered. Araw ginbasa taho, mga heroes of faith. Mga pinamatay sa ila. See? Huwag sila nagreklamo, patay na mo. Ano pa pagreklamo? Patay na. Pero inang mapatay man da bala nga tutom da sa Dios. Hindi sayang nga kamatayon. At least napatay ka nga naging inspirasyon ka sa madamo. All right? The Heavenly Father, the heroes of faith, and lastly, the helping faithful. Ang mga heroes of faith ni, mga nagkalamatay na to sila. Pero at present, may ara kita mga helping faithful. May mga membro nga nagabulig, no, matutom nga mga membro nga nagabulig sa buluhaton sang Dios. Ano nga mga membro? Selfless nga mga membro. Balaan naton, pag self talang ang aton isipon, makumod ta. Pag self talang ang aton isipon, magiging dalok kita. Na-notice nyo, nga kung self talang, hindi ka maghatag? Kaya para sa imo mo. Ako ni. Ihatag ko ni karon. Ining 5 ka gurot nga manok ni, hatag ko pa ning isa. 4 na lang akon. Base hindi ako mabusog. Simple nga mga bagay. Hindi ka kabulig sa buluhaton pag selfish ka, you will have no time. Hindi ka maghatag panahon, wala ka panahon. Pag selfish ka, wala ka panahon para sa Diyos. Wala ka panahon para sa buluhaton sa Ginoo. Wala ka panahon para sa mga kalagsang tao. Ikamatay mo gid na, inang 5 to 10 minutes, makashare ka, kag maka-invite ka. Ikamatay mo gid na. Ha? Oh.
Salamat may mga membrong makonsider naton mga helping faithful. They are selfless members. Nga hindi lang ila kaugalingon ang ginaisip, kundi kung paano tumanon ang Diyos, kung paano maging blessing sa iban. Sacrificial members. Sensitive members. Spiritual members. Scriptural members. Hello? Now, kung ano man ang Highway Bible Baptist Church, hindi na pwede i-attribute kay Pastor Ricky lang. Hindi ni akon lang trabaho. Amen? Hindi pwede masulos ang isa katao ang trabaho. Salamat sa inyo nga nagabulig nga mga matutom. Kabalo ka mo, you just do not know you are an inspiration. Ako mismo naging inspirasyon ko kamo. Ha? Ano man ang atubangon, no? Ma-inspire ko kay nga aman, ara ka mo. Magluwa sa Diyos. Magluwa sa heroes of faith. Ara ka mo nga nakita na kon nga may mga membro pa man nga matutom, nga nagabulig sa buluhaton sang Diyos, nga nagatimbang sa alagad sa Ginoo, nga handa magsalom sa buluhaton, handa mga budlay, amen? Handa maghatag para ma-accomplish ang tinutuyo. Bulaton sa Ginoo. Nang pamati ka mo, at the end of the day, it is what we have done for the Lord that matters. It is not how much ang natipon naton for our personal benefit only. But how much we have done for the Lord. Naintindihan ninyo? Mula gani ang kinanglano naton isipon. No? Everything nga ginahimo naton, isipon ta, dapat it's for the Lord. Whatsoever we do, ano ko no? Do it heartily for the Lord. And not only unto men. It should count for God. It should connect to the salvation of souls. It should connect to the expansion of the ministry. Naintindihan ninyo? Oh. Tawa, kung puro self lang ninyong inyong isipon, di na ka mo magbalik. Tama? Kung hapon makatuluyo, no? Kapoy, no? Kapoy gani ka mong gagapungko lang mo. Ako yang nga mapalibog pa ko sang iwali ko. When you preach, your mind is working, your heart is working. Mas maayo pa paubrahon ko sa physical kaysa pawalihon ko. Ha? Kaya pag nagwali ka, utok mo, heart mo, bugos mo nga lawas. Ga-function. Ha? And then, ang gapahambol sa amon is thinking kung anong resulta sini sa kabuhi nyo. Because hindi lang kami makawali lang. Hindi kami di parang magwali lang. Ang concern namon, nga ang ginwali namon may impact sa kabuhi nyo. Muna ganing ang pagwali, hindi niya pakitang gilas, hindi niya padayaw-dayaw. Ang pagwali iya, you know, this is a divine calling nga kinanglanon sa aton panahon para mabuligan ang tagsaka persona nga nagapamati. Ha? That's why we do not take lightly preaching.
This is the very highlight and the very main event of our worship. That's why we need to show respect and we should enjoy the preaching of the Word of God. Amen? No? Hindi nga pagkanta sang choir, Amen! Yes! Pagwali na. Di na madrawing ang tsura mo. Good man na nga ma-inspire kita sa mga songs. It's good that you will be affected by the messages of the songs. Hello? Oh. Ako guro nga tao isa ka bagay nga hindi ko mahilig mag-solo. Solo sa ligbat lang. Because pag ako nagkanta, ginaano ko ang mensahe. Internalize. And gaka emotional ako basta mga mensahe. You see? Pero dito gani sa Leyte. Hindi ka makapugong sa mga mensahe sa kambahanon bla. About mission, about souls of men, about the goodness of God. You see? Wrong point naton, ang importante ding pagwali sa pulong sa Diyos. Thank you sa mga helping faithful. Kabalo man kamo kung sino sa inyo ang nagabira-bira bulig. No, kag sino ang nagakabit-kabit kag nagahamboy-hamboy lang. Ang ministry daw, bayanihan mo. Katulad ni nga nagaligaw tasang balay. Hindi na ni Komo nabi subong sang una iya. No, permi kaya kakita sang balay nga nagalakat mo. Subong may balay man nga nagalakat pero nakarga na iya sa truck. Sang una iya hakwatanay. Di ba? Oh, ting iba niya gabira-bira na ihakwat, may aranig hamboy-hamboy lang. Pag may makita ka nga nubo, nga manugligaw, nga nagpatunga sa saduha katag-as, hindi na iya bulig ang iya. Minarot na yang iya, hamboy-hamboy lang lang iya. Ang iya na guro iya, dyaryo lang. Mo pagkatapos, Brad, ano nga ni Brad, pagkatapos, may iniinom na dayon mo. Tagi ba na mahamboy-hamboy lang na, damo pang inom niya sa nagbira-bira. You see? Muna kisang kumuran sa simbahan, ang mga gahamboy-hamboy lang. Ang mga nagabira-bira, wala niya gakumot, kaya kainchindi na sila. Nga amugid na iya ang buluhaton sa Ginoo. Kisa makapuyan ta. Mabudlayan ta, pero basta para sa Diyos. Baton ta na iya. Kag-enjoy ta na iya. Pero inang gahamboy-hamboy lang, amo pa na sila iyang, no, silingko, sila pa na, damo inom. Damo kaon sang sumsuman. Isa sa aton naman ang kundiin patong wala ga obra todo, magginananay, siya pa ng bungbong kayo ang yapinggan. Way na gabulig obra pero una-una pa na to sa makuha. Huya-huya man abi gamay ay. Dapat may itikita ta. Mga baptista mo. Hindi ta na iya pag-anuhon, hindi ta na iya pagpapangibabawon inang meaning sang BBC. Nga bisan busog, kaon. Kay kalaw ay sina nga buot silingon. Amen? Buot silingon na, dalok-dalok ka timo yun, bisan busog, sige dasok. Sige kaon. Amen? That's the reality of life. Pero pag gabulig ka nga matutom,
Ay mga kauturan, whatever is there, you have contentment. Why? Because sa imo ya, ang isip mo kag ang heart mo ya, ma-accomplish ang work. Mahuman ang buluhaton. Alright? So, amo ni sila mga inspiration ta sa ministry. Bisan budlay ang ministry, pero kakita ka lang sang mga matutom nga manugbulig. Gamagan. Gaka-encourage ta. Tama? Lantaw bala sa trabaho. No? Pag daw kapoy na balakag, talapuso na. Di ba? Kung isang iban daw, mo na na, ho? Gahuyo-huyo na, pero may mga arap pa yan. Sige tapuson ta niya. Gakadala na lang mo. Last naman lang ni. Amo naman lang ni. Fight siya. Pero kung ang tanan, puro na lang, kapoy na, tama na. Ate, why na eh? Na? Alright? We need inspiration in the ministry. Remember, we are not alone. We are not alone. Kag wala gindesign sa Dios nga ipasulo sa aton ang ministry. Okay? Isa ta ka lawas, we are responsible to help one another and be a blessing to one another. I hope ma-enjoy naton ang buluhaton sa Ginoo. Amen. Ma-enjoy ta nga ga-enjoy ta kag wala gakumod, wala pinadako-dako, wala competition. Amen. Hindi ni pinaindis-indis nga sinugi dapat kilalahon. Ang importante diri iya ma-accomplish ang buluhaton sa Ginoo. Kag ang Dios labaw sa tanan amo diyang makilala. Hindi nga, kung wala ko to? Palasang kilala nyo, kag kilala ko. Pero wala kakilala ang iban. Nag-attend kami sang conference. Ya, pastor, mapuli ko anay, mauna ko. Yung abar daw, balaan mo ang kwarto karon, wala gito sila kung wala ako to. Napamatyagan mo bala tanan nga tuno siya haw. Loving Lord, Heavenly Father, thank you sa kaayo mo, thank you sa katuto mo. Thank you, O Diyos, na bugos ang adlaw, nga nakasimba kami. Salamat sa mga na-learn namon sining adlaw about ministry inspirations. Salamat, Gid, O Diyos, nga you did not just leave us in the ministry in a blank wall, kundi Ginoo amay, ginpakita mo sa amon ang mga modelo, ang mga lalantawon nga dapat Ginoo Lord God namon i-consider para nga mabuligan kami as we continue serving you in the ministry. Salamat, Gid, and it is my prayer nga Lord magabayan kami sa amon tama nga involvement sa ministry. Maging blessing kami. Kag Lord, by your grace, ano man ang amon natubangon, we will leave it to you. Muningambal Ginoo sa iyong mga pulong, no? Siling niya, way siya nahadlukan, ano man ang himuon sa iya, kay kabalo siya nga ang Diyos among iya manugbulig. Mga kauturan, way ko kabalo liwat, kung ano man ang imo ginatubang, way ko kabalo kung anong imo ginapasan, way ko kabalo kung ano ang nagapabugat sang kabuhi mo. Kung tudtuod ka nga anak sang Diyos, tudtuod ka nga nakabaton sa Ginoo, tandaan mo, ang labing gamhanan nga Diyos ang imo amay. Kag nag-promise siya, He will never leave us nor forsake us. Ano man matabo sa aton, mapatay man ta, kay mapatay man gid ta. Hindi ta dapat magkakulba. Kay may langit nga paulian. O samtang buhi tadi kaayuhon ta aton pagkabuhi. Para may mga tao ta nga ma-reach out kag madala sa tiilan sang Dios. Kag para mga kauturan niya magiging blessing kita sa iban niya tao. Right now ang altar bukas. You can go to the altar and you can thank the Lord
He is our loving God. He is our loyal God. Just come to the altar. Bring your burdens before the Lord and allow yourself to learn to do the ministry with inspiration. Isipon ta nga kita lang solo-solo sa ministry. Why ni? We are not alone. You are not alone. It's good nga ihambal nimo sa Dios. Anong kapabugat sa imo pagpangalagad? Nami na i-open sa Dios. Prangkaha ang Ginoo. Kung nabugatan ka, prangkahang Dios. Tagpangayo ibulig sa iya. Sana siling ko na siyang aton ultimate helper. Yes, other Christians could be our inspiration, but not all the time. They can be there. Hindi tanan yung problema ta kabugatan ta, makaya nila ta buligan, sulbaron. Kaya magbulig sa prayer. Pero not everything. Pero sa Diyos na magpalapit, makita natin kung paano ang Diyos mag-deal. Ako gatuo ko nga hindi tayo pagpabayaan sa Diyos. Kuya, basta gatuman lang tayo sa Ginoo, huwag ta dapat ikahuya, magpalapit sa iya, o magpangayo sa iyang abulig. Siyempre, mahuya gid man ta kung wala tayo gasunod sa Diyos. Kung balaan mo malang gasunod ka sa Ginoo, amay ta siya, mapinalangkaon nga amay. Desire niya pinakamayo para sa aton. Kung ginalaw man sa Diyos, sining kapaglayan sometimes, and sometimes mga sa tinawhanon, no, hindi ka nanamihan ng mga sitwasyon. I-remember ta lang, God is good. Kag everything sa gasunod kita sa iya ginahimo niya, even though sa panulog ta daw hindi good, we need to understand it is still good for us. May intention ng Diyos nga mayo para sa aton. Hindi ni dapat magpauntad sa aton sa pagpangalagad sa Ginoo. But it should inspire us to go on. Gamhana namon niya Dios, salamat gid. Gisa tunga sa amon Ginoo mga sitwasyon nga hindi mahapos kung kaisa. May Diyos kami nga mapalapitan. Ara ka Ginoo. Buligi kami nga maging seryoso kami. Kag ma-develop Lord inang pagtuo namon sa imo. Nga ang ultimate namon Ginoo Lord nga pagtuo sa imo. So right now, thank you gid ginbutang mo kami sa ministry, kabalo kami nga hindi kami deserving nga maging ara sa ministry. Even ang langit hindi kami deserving.
Pero salamat, Lord, sa grasya mo. Salamat sa kaluoy mo. Nga mapalangit na kami. Kag salamat nga ginsaligan mo kami sang pinakadako nga buluhaton sining kalibutan. Hindi na, Lord, ang maging presidente sang Pilipinas, hindi ang maging vice-presidente, hindi ang maging senador, hindi ang maging congressman, hindi ang maging gobernador, kundi ginuamay ang magiging manugwali sang ebanghelyo. Magiging soul winner. Amo ni Lord ang pinakadako nga trabaho. Kag salamat, ginsalig mo sa imo mga anak. Regardless kung ano ang family status, financial status, educational status. Salamat nga kung willing kami mag-learn kag magpagamit sa imo, magamit mo kami. What a privilege we have. What an honor it is nga ma-employ kami sang King of Kings and Lord of Lords. Ikaw, Ginoo. I hope hindi na mo ni Ginoo. Sa kalibutan, hindi ni popular. Kadlawan kami sang tao sa mga ginapanghambal namo ni, pero salamat, Lord, nga ini nga wisdom hambal nimo, wala ginreveal sa mga maalam sa sining kalibutan, kundi sa mga tao nga hilikayan nga nagtuo sa imo, ginpahangop nimo ini nga kamatuoran. So it's a matter of diin ang amon patihan ang kalibutan o ang imo mga pulong, Ginoo. That's our struggle. There is that battle between that two principles. So help us, Ginoo, amay nga pilion namon ang prinsipyo sa imo mga pulong so that we will not be carried away by the principles of the world that will ultimately destroy our Christian faith. Dismiss us with thy blessing. Palihog, Lord, i-keep safe ang mga salakyan. Palibuti lihog, Lord, sa mga gamhanan mga kamot. Safety mong tagsaka magasakay diri, mga drivers namon. Thank you sa ila dedication. I am praying, Lord, nga butangan mo sang kalipay, kagkadasig, sa paghimo sa imo buluhaton. Buliging tagsa-tagsa. I do not know sang mga concerns nila, Ginoo, Lord. It's between you and them, palihog, Ginoo, buliging mga anak mo, kagamiton ang ila mga kabuhi para sa kahimayaan sa imong ngalan. Mabuligan namon nga mag-grow ini nga simbahan numerically, mag-grow ini nga simbahan spiritually, mag-grow ini nga simbahan financially. Kag Lord, makita ang testimony para sa imo, kag ang imo ngalan among mahimaya, nga matuod ka nga Dios nga amon gintuuhan kag ginaalagaran. Sa liwat, bato na, Lord, ang tanan niya pagdayaw kag pagpasalamat, ginabalik namon sa imo. Thank you so much. Sa ngalan ni Jesus Christ, nga mon Dios, ug personal nga manluluwas. And all the people of God says, Amen, amen, amen. So once again, maayong hapon sa tanan. God bless everyone and to God be the glory. Amen. Amen, amen. Praise the Lord. Amen. Di pa si naibaga sa otsaot pa siya ba?